A day with me as a Filipino wife na asa lang sa Diyosawa niyang afam. Charot! At dahil nga hindi milyonaryo ang nadagit ko, kailangan ko magtipid-tipid ng kuryente. So, 2 piraso na naman lalabhan, kaya hinandwash ko na. Hindi naman ako maselan kasi yan naman talagang ginagawa ko bago pa ako makaahon sa kahirapan. Charot! Charot lang, baka may mag-cry-cry na naman dyan. Anyway, wala nga palang pasok si Sab today. So, pinatulong ko na siya. And ang ganda rin ng weather. So, pinagdilig ko na rin siya ng halaman. Totodo ko na ang pagtitipid. So, dito ko na ibibilad para mamayang hapon, tuyo na yan. Isinunod ko ng linisan yung aming banyo. Tapos, dumiretso na rin ako ng ligo. Pagkatapos ko magbihis, doon pala ako nagkaroon ng lakas ng loob. Nabuksan na yung mga packages ko. Ilang araw na din sila dyan. Ayan yung mga order ko sa Amazon. Yung iba dyan, galing sa mga brand. Eto ngayon yung mga products na kailangan kong gawan ng content today. Meron akong isang oras para mag-ready kasi nga, meron akong check-up today. Pupunta ako sa doktor, ipapacheck up ko yung malaking bukol doon sa aking left shoulder. Matagal na pa itong bukol na to, 2022 ko lang napansin. Tapos 3 doktor na yung pinuntahan ko, pare-pareho lang sila ng sinasabi. Meron kasi akong trust issue eh. Kaandun na rin siguro yung takot na mategi boom kasi syempre meron akong anak, meron akong Diyosawa. Sino mag-aalaga sa kanila pag nawala ako, 'di ba? Kailangan ko alagaan yung sarili ko and yung health ko. Syempre habang nagre-ready, kailangan kong kumita ng pera. So sinamantala ko na din gumawa ng contents. Tas ayan, ready na me. Ito nga pala aking outfit. Tara! Sinisipagan ko talaga mag-gym kasi ang motivation ko, ang pagsusuot ng dress. Gusto ko kapag nakadress ako, ganito yung view sa likod. O 'di ba? Ay, may mahihimatay na naman. Ayan, after mga 30 minutes, nandito na kami sa may building kung saan imimit ko si Doc. Galit na naman nga si Sab kasi bakit daw hindi ako nakapante. Anyway, tinatawa-tawa ko na lang pero sa loob-loob ko kinakabahan talaga ako. Ito yung pangit kapag nag-google ka kasi kung ano-anong pumapasok sa isip mo. 15 pa naman yung appointment ko pero nandito na ako ng mga 12:40. So ayan, naka-lunch break si Doc kaya pinasulat muna ako ng essay. Charot! Sobrang bilis nga ng mga pangyayari. After siguro mga 30 minutes tapos na akong i-check up. Binayopsy lang ako tapos ayun, nakuha ko naman yung sagot na gusto ko and feeling ko matatahimik na yung utak ko. Kasi nag-overthink talaga ako mga bakla. Gusto kong i-make sure na I'm safe, I'm good, na I'm not dying anytime soon. Pero ayun nga, ang sabi naman ni Doc is harmless naman siya and taba lang talaga, binayopsy. So nakita ko and naniniwala na ako. Diyos ko, pang-4 na doktor ba naman yan? Bakla hindi ka pa maniwala. Pag daw gusto ko siyang ipatanggal, pwede naman kasi lumalaki talaga siya. Tapos kapag ayaw ko, okay lang. Pero pag-iisipan ko muna kasi, hindi naman isa-shoulder ng insurance ko lahat. Parang 800 lang tapos yung iba ako na magbabayad. Ay gusto ko lang pala i-clarify mga baklan, ang bukol na to ay namamana and hindi pa nila alam kung ano yung reason pero hindi ito dahil sa pag-gym ko kasi before pa ako mag-gym nandyan na yan. Tansya ng doktor, mga more than 5 years na siyang nandyan kasi malaki na. Pero alam niyo mga bakla, curious talaga ako kung kanino ko naman na tong bukol na to kasi sa isip-isip ko, talaga bukol? Bakit hindi lang lupa ang pinamana? Charot. Mga bakla, pag may mga bukol kayong ganyan or something na nararamdaman sa katawan, mas maganda kung magpapacheck up na kasi hindi mo alam, mamaya pinabayaan mo, tas ayun, kumaro, mahirap na, lalo na may mga pamilya tayo. Tas ayun, dumiretso kami ni Sab dito sa may Rio. Isa ito sa mga pinakamagandang malls na napuntahan ko. Bumili lang kami ng milk tea, tapos tumambay muna kami saglit. Hindi saglit, siguro mga 10 minutes dito sa labas. And then ayan, nagbilang ng mga tao, nagtingin-tingin. Sab, ang hilig-hilig niya i-compare yung puwet ko sa puwet ng ibang tao. Medyo nabubusog na ako. Inaya ko ni Sab maglakad-lakad para matagtag ako. Doon sa banda doon, marami ding mga tindahan. At ang ganda ng view, o diba? Ang tahitahimik. Tapos walang masyadong tao. Inaaya nga ako ni Sab kumain. Kaso, si Diyosawa ko mag-iihaw. So pag kumain na kami doon, hindi na ako makakakain mamayang gabi. So ayun, pagka uwi namin, nag-set up lang kami ni Sab ng upuan. Tapos tumambay kami doon sa likod. Ang ganda ng weather. Tapos hindi mainit. Ang tahimik. Tapos ayan, tinan mo yung langit. Oh, ang ganda. O diba? Hindi ka siya mapupunta. Charot! Mga bandang alas 5, tumawag sa akin yung butika. Sabi, pwede na daw pick upin yung gamot ni Sab. Yung gamot para sa mga rashes niya. Ayan, may mga butlig-butlig siya sa fest niya. Lapit lang naman to sa bahay. So, ayan, pinuntahan namin agad. Pagka-uwi namin ng bahay, hindi ako komportable kasi feeling ko, pawis na pawis ako kahit naligo na ako kanina. So, naligo ako ulit. Though, hindi ko binasa yung buhok ko. Tapos, ayan, chika-chika si Sab. Mag-aalas 7 na ng gabi, pero mariwanag pa din sa labas. Ganto kapag pa-summer na. Minsan pa nga, alas 9, doon palang dumidilim.
So, ayan, nag-i-skincare lang ako, tapos manonood muna ako ng Korean drama habang yung jowa ko nagpe-prepare ng kakainin namin. Kasi gusto niya mag-grill today, maganda nga ang weather. Ayan, ang aming dinner for today ay burger and yellow corn. Charot! Yellow corn. Ano ka? Manok? Sweet corn, gayam auntie. Sweet corn. Eto nga pala yung jowa ko na bumubuhay sa amin ni Sab. Charot! Eto na mga bakla, kakain na kami. So, eto yung aking burger. Iba-iba kami nang nilalagay. Pero, si Josawa ko nag-prepare ng tomato, onion, tapos lettuce. Ako, kailangan may pineapple yung burger ko. So, ayan, pinag-ano ko lang, pinagpapatong-patong ko. O siya na mga bakla, dito na tatapos ang lahat. Bye na! Thank you so much for watching!